Masyadong excited talaga itong mga Duterte supporter na maging presidente si Sara Duterte, mga tol. Kaya kung ano-ano pong mga eksena ang pinapakalat po nila sa harapan po ng publiko. Nandiyan po yung bangag, gumagamit po ng illegal na droga si Pangulong Bongbong Marcos. Nandiyan po ang pakikialam di umano ng ating First Lady sa pamumuno ni PBBM na hindi naman daw po si PBBM ang nasusunod kung hindi si First Lady Lisa Marcos, ang mga maleta at yung mga terminal illness, no? Lately, ito pong pinapakalat nila na meron daw pong stage 4 colon cancer si Pangulong Bongbong Marcos. Nakakalungkot isipin na may mga ganitong tao na napakasama po ng mga isipan alang-alang sa kanilang paghahangad na maging pinuno ng bansa si Sara Duterte ay hinahangad po nilang mamatay si Pangulong Bongbong Marcos. Alam po ninyo mga tol, yan po ang isa sa pinakamasamang gawain sa isang tao, no, ng isang tao, yung isipin at pangarapin na mamatay ang kapwa po nila para po sa kanilang kapakinabangan. Anyway, yan po yung nakita ko sa post ng napakaraming mga Duterte supporter at syempre pinunaian in particular nito pong si Professor Antonio Contreras na ating pong babasahin ng artikulo. Pero bago tayo magpatuloy, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 6, 2026 at shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Kung kayo po ay hindi mga tatanga-tangang Duterte supporter, huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at kung pwede, i-share niyo na rin po ito pong ating live streaming. Dako po tayo dito po sa artikulo ni Professor Antonio Contreras na sinulat po 10 hours ago. Sabi niya po, so nandito na tayo sa terminal illness arc ng teleserye. Stage 4 na agad. Walang build-up. Matapos pumalpak yung impeachment storyline, nakalimutan ko pa nga palang banggitin yun, ano? Nagtangka pa ng impeachment. Itong mga tatanga-tangang Duterte supporters. Nag-crash yung maleta narrative at wala ring nangyari sa energy crisis hysteria. Yon, isa pa. No, yung kanilang pinipilit na maging masama ang imahe ng gobyerno at ng ating Pangulo dahil po sa energy crisis. Hindi lamang naman po yan dito sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo. At to match the drama, eto at nagmiyaw-miyaw na naman uli ang akala natin ay tumahimik na. Timing na timing, di ba? Honestly, hindi na ito strategy. Script fatigue na. Halatang halata na yung playbook. Magpasabog ng issue, pag hindi kumagat, mag-e-escalate, pag hindi pa rin, dadagdagan pa ng drama hanggang umabot sa punto na pati pinakamabigat at sensitibong tema ginagamit na para makabawi sa nawawalang traction. Pero may hangganan din ang audience. I hope. Ano? Para sa mga Duterte. Pero parang wala na talagang pag-asa no? No, mga tol, wala na talagang pag-asa ang katangahan ng mga Duterte supporters. Tuloy ko po yung binabasa po natin. Pero may hangganan din ang audience. Kapag sunod-sunod ang crisis na hindi naman tumatama, natututo ang publiko. Nakikita nila yung pattern. At kapag nakita na nila yun, kahit seryosong issue, nagmumukhang recycled na ang eksena. Kung lahat na lang emergency, wala nang tunay na emergency. Kaya itong stage 4 na banat, hindi na nakakagulat. Nakakapagod na ang desperasyon na maibalik ang kontrol sa narrative. At habang mas tumitindi ang drama, mas lalong lumalabas kung gaano kahalo yung kwento. Kasi sa totoo lang, hindi mo pwedeng i-level up ang drama kung yung credibility mo bagsak na. At kapag nasanay na ang tao sa paulit-ulit na eksena, hindi na sila interesado.
o nag-i-scroll down na lamang sila. And perhaps mga tol, isa ito sa mga dahilan kung bakit even ang mga taga Visayas at Mindanao ay unti-unti pong nababawasan o naglalaho ang suporta para kay Sara Duterte. At yan po ay hindi po nanggaling sa akin. Ang mga Duterte supporter, lagi po nilang ipinagmamalaki na mataas ang survey rating ni Sara Duterte. In fact, yan ang paniniwala nila. Kaya lahat ng mga lumalabas ng survey, lagi po nilang pinagmamalaki. Meaning, naniniwala po sila sa survey. Ang problema ngayon, paano kaya yung survey ng Publicus Asia kung saan bumaba ang porsyento ng nagtitiwala kay Sara Duterte mula po sa 34% hanggang sa 28% na lamang. Again, from 34%, 28% na lamang, 6% po ang binaba. Yan po ay sa Visayas at Mindanao. Ang strong ground, ika nga, para kay Sara Duterte. Ito po yung balita. Basahin po natin. Trust in government drops as pessimism grows. Ako, wala na akong pakialam eh. Kahit mag-negative patiwala ng tao kay Pangulong Bongbong Marcos, I don't care. Basta siya nagtatrabaho ng maayos. Yan po ang aking iniisip. Pero yung trust rating ni Pangulo, wala na akong pakialam dyan. Di naman siya kakandidato na. Kaya kayong mga naghahangad na bumalik pa sa panunungkulan si PBBM, wag naman, that is too much. Pagpahingahin na natin si Pangulong Bongbong Marcos sa 2028 at ilaan niya na ang mga panahon para sa kanyang pamilya. Masyado naman pong katusuhan na kung gusto niyo pang mamuno si Pangulong Bongbong Marcos nang walang katapusan. No, I do not agree doon sa mga nababasa kong mga post ng mga kapwa natin sumusuporta sa Pangulo na gusto pang maging Prime Minister si PBBM, gusto pang ma-extend ang panunungkulan. Huwag tayong ganon. No, meron tayong saligang batas na itinatadhana doon. 6 na taon lang ang panunungkulan ng Pangulo at no more. Di ba? Kasi kung ganun lang tayo, wala tayong pinagkaiba dito sa mga tatanga-tangang Duterte supporter. Mga ganid sa kapangyarihan. Ayaw nang umalis sa kapangyarihan. Ang suportahan natin kung sino yung susuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero wag na natin ipagpilitan pa na si Pangulong Bongbong Marcos ay magpatuloy sa kanyang panunungkulan dahil hindi po yun mangyayari. Legally speaking, hindi po yun mangyayari. Doon lang tayo sa totoo. Doon lang tayo sa tama at dapat. Ito na. Again, wala akong pakialam kung ano man ang resulta ng rating kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito pong rating kay Sara Duterte, may pakialam po ako dito kasi may posibilidad na maging Pangulo ng Pilipinas ito sa hinaharap eh. At tayo nga po nagsasalita para po ipaalam sa ating mga kababayang Pilipino na hindi karapat-dapat itong si Sara Duterte na maging Pangulo. No, marami mga factors kung bakit hindi siya dapat maging Pangulo. Kaya basically, itong babasahin po natin balita ay pabor na pabor po ito para sa aking paniniwala. Public trust and approval ratings for the country's top leaders declined further in the first quarter of 2026. Ang pinag-uusapan pong petsa dito, January, February, and March, no, first quarter. Reflecting growing dissatisfaction and pessimism amid economic uncertainty and governance concerns, the latest pahayag survey by Publicus Asia Incorporated showed. Ito pong Publicus Asia, pagmamayari po ito ng isang DDS pero ayaw niyang aminin na siya po'y DDS. No? Si Maluti Kia. The nationwide poll conducted from March 21 to 24 among 1,509 registered voters shows eroding confidence across key officials, even as broader public sentiment turns increasingly pessimistic. Marcos Duterte ratings slide. I don't care kung bumaba ang rating ng ating Pangulo. Wala akong pakialam dyan. No?
Hindi ko naman hinahangad na siya po'y manatili pa sa pwesto beyond 2028 eh. No? Doon lang ako sa tama. At ang tama, 6 na taon ng panunungkulan ng Pangulo ng Pilipinas, no more. No, ganun lang po 'yon. President Ferdinand Marcos Jr. approval rating dropped to 19%, down from 22%, 3% ang binaba in the previous quarter, while his trust rating fell to 13%. Okay? And ito na yung pinaka gist or rather sustansya ng ating pinag-uusapang balita in relation dito sa ating topic, ano? Ito na. Ito na yung malamang sa malamang hindi matatanggap ng mga Duterte supporter. Vice President Sara Duterte, while still the highest rated among top officials, also posted significant declines. Her approval rating fell to 28% from 34% and trust dropped to 26% from 31%. At kung titingnan po ninyo yung demography ng ratings po na ito, kasama po dito ang Visayas at Mindanao. Di ba? Ang expectation, ang Visayas at Mindanao mananatili ang pagsuporta kay Sara Duterte. Pero anong nangyari? Bumaba ng ilang porsyento ang suporta nila. Wala pa dito yung impeachment, mga tol, ha? Kasi ang impeachment ngayon, lumalabas lamang na parang politika pa kay Sara Duterte. E paano sa April 14? Kapag ka nagkalabasan na po ng mga ebidensya at ng mga testigo at possibly before ng sona ng ating Pangulo, yan po ay maiaakyat sa Senado. Hindi po ako naniniwala doon sa isang party list na nagsasabi na mahihirapan daw po ang House of Representatives na kumalap ng at least 1/3 votes mula sa mga kongresista para po mabuo ang articles of impeachment at maitransmit po ito sa Senado. Ang paniniwala ko diyan, sapat ang numero. Doon pa nga lang sa Committee on Justice, meron pong kulang-kulang 40 miyembro. Kapag ka isinama yung mga ex-officio members, nasa 60 plus. Ang bumoto, 54, yung pinakamataas na botong nakuha, di ba, against Bong Suntay in the determination of sufficiency in grounds or rather in substance. Di meron na kagad 54 votes. Paano pa yung nasa plenaryo? 300 po mahigit sila lahat. Ang kailangan lang naman at least 105 to 106. Di ba? Kaya yung kasiguruhan ng 1/3 votes mula po sa mga House members, malamang sa malamang, makukuha po yan ng ating mga nagsusulong, no, ng impeachment laban po kay Sara Duterte. Ngayon, dahil po siguro sa mga ganitong pagkakataon, kaya po nagre-recycle itong mga Duterte at supporters po nila ng mga issue, paulit-ulit po sila, katulad nung nabasa po natin kay Professor Antonio Contreras, para paasahin ang kanilang mga kapwa supporter ng mga Duterte. No? Kasi ang publiko hindi naman naniniwala na eh. Ang naniniwala na lamang po dito sa mga ganitong naratibo, ang mga Duterte supporters eh. No? Bakit kaya sila naniniwala? Either nang tatanga sila o nagpapakatanga sila. Magkaiba po yung dalawa. Pag sinabi pong nantatanga, ito po yung alam talaga kung ano ang sitwasyon. Pero ginagawa po nilang tanga yung mga supporters po nila o followers po nila, particular sa social media. Kaya nagkakaroon ngayon ng produktong tinatawag na mga tanga. At yon yung mga walang kaalam-alam na mga Duterte supporters kung hindi paniwalaan na lamang ang sinasabi ng kanilang mga sinusundang vlogger. No? Sino ba itong mga nang tatanga po na ito? Actually, marami po sila. Pero ito na lamang muna
yung mga nakalap ko, no? Itong si Jack Argota, walang kadala-dala po ito. Napapabalita na yung kanyang main page daw po ay tinake down ng Facebook. Di ako naniniwala sa mga ganyan. No? Dine-activate lang nila yan. Take down. Ako, 6 pages ko, wala man lang nati-take down. Mas reported din ako. Tignan nyo yung dami ko ng bashers. Napakarami kong bashers. Lagi nila ako minamas report, na-take down ba yung page ko? Hindi. Pero minsan nawawala, di ba? Kasi dine-deactivate ko. O kaya naman, nagkakamali yung mga account holder, nagkiklik sila sa mga notifications. May mga notifications kasi mga tol na akala mo totoo, your page is at risk for demonetization. Di magugulat ka ngayon kasi pinagkakakitaan yan eh. Mangangamba ka, ikiklik mo ngayon yun. Pagka kinlik mo yun, tapos ka. May mga link po yun eh. Ma-access ngayon yung account mo. Mga phishing kung tawagin, ano? Ikaw may kasalanan doon. Kaya yung mga ganitong mga, yung nangyari kila Lovely Granada, kila Atty. Jesus Palsis, o kung sino-sino pa, no? May mga pagkakamali sila maaaring nagawa dyan. Kung hindi naman, baka dine-deactivate talaga. Ilang beses lang ginawa nila sa surugando sa yan. Kunyari, nawala yung page nila. Sina Tio Moreno, kunyari, nawala yung page nila. Pero, after a while, biglang babalik. Napakadali. Pwede ko nga sa inyong ipakita. No? Before that, bago ko sa inyong ipakita yan. Ito po, si Jack Argota, walang kadala-dala. No? Pinatawag na po ito ng NBI, kinasuhan, at nag-file na po siya ng counter affidavit niya, and I believe, after due process, aakyat po yan sa korte. No? At dahil dyan, kakaharap siya sa kasong cyber libel. Ngayon, walang kadala-dala. May mga pasabi-sabi pa. Ayoko nang makisali sa kumakalat. Pero binabanggit niya na balitang may stage 4 kolong pa eh. Talaga eh, kolong. Kolong. Sabihin na naman sa akin ng mga bashers, ang iwi ka dyan kolong. Yun eh, binasa ko eh. No? Pasensya na sa mga PWD Hindi kayo inaasar ko, ito lang. Si Jack Argota lang kasi grabe to magsalita sa Pangulo po natin eh. Ayoko nang mangsali sa mga kumakalat na malitang may stage colon cancer daw siya. Ayoko nang mapahamak at baka mapadalhan na naman ako ng NBI. So pwena, mahala kayo dyan. Yet, eto siya, nagpo-post siya. Ayaw niya raw, pero pinapakalat niyang may stage 4 colon cancer si Pangulong Bongbong Marcos. Anong uri ng katangahan yan, Jack Argota? Balik tayo doon sa mga nangyayari. Sabi ni Jack Argota, nawala daw yung page niya, di ako naniniwala. Dine-activate lang nila yan. Baka kaya niya dine-activate yan kasi yan yung source of information ng fake news laban sa kanya. Ang dali-dali lang mag-deactivate, punta ka lang ng settings. Yan. Pupunta ka ng settings. Tapos, makikita mo yung page setup. Di ba? Pagka may page setup, ay, hindi nga yata dito yun. No? Teka lang, saan ba banda yun? Basta dito lang yung sa settings. Nakalimutan ko bigla kung saan banda. Di ko kasi gawain yung mga ganyan-ganyan eh. No? Pero noong nangako ako na i-delete ko ang page ko, nang matalo si Atty. Ben-Hur Abalos, ginawa ko to. May choice ka kasi doon. Either permanently delete or temporary delete. Bakit ko ipipiliin ng permanent delete? Ang pinangako ko lang naman, i-delete ko eh. Hindi ko naman in-specify na permanently deleted yung page ko. Kaya sinunod ko pa rin. May isang salita ako. Dinilit ko temporarily yung page ko. Anong nangyari? After ng 1 buwan, ni-reactivate ko yung page ko. Pwede rin nilang gawin yun. Tingnan nyo.
Magsusulputan yung mga page na yan after a while. Maniwala kayo sa akin, mga tol. Ah? Kasi sa akin din nangyayari yan eh. Very cautious ako sa mga notifications na nare-receive ko dito. Diba yan, oh, daming mga notifications. May mga nagtatag sa akin, nagpapapansin, mine-mention ako, tapos basher. Oh, yung mga basher ang karamihan eh. Mine-mention ako, papansin sila eh. No? Tapos may mga pagkakataon na may mga lumalabas na pages kuno, your page is at risk. Pagka kinilik mo yun, tapos ka doon. Anyway, ito pa ang ilan. O, si Greco Belgica. Ito, nagpapakilalang makadiyos ito eh. Nagtataka ako bakit ganito ugali nito kung talagang makadiyos eh. May mga ganitong drama pa oh. April 4. Tingnan niyo yung naratibo nila, no? Dito wala siyang mine-mention, pero alam naman natin kung sino tinutukoy niya. Sabi niya, what is worse, to die so sudden because of your illness while you are president, or to live to see yourself being ousted from office the second time around, now that you are president? I don't wish for any of this for the president. I wish him to be, nasa na binabasa ko na, I wish for him to be healed and to succeed. Talaga, maniwala ako, may pag-ganyan-ganyan ka pa. I only speak the truth, not to judge. His success and failure is ours to bear. Mga pag-ganon-ganon pa, oh. So we reiterate our call for him to lead the nation to repentance this Holy Week because of severe government corruption and abuse of power. Wow. Look who's talking, mga tol. This man, binigyan po ito ng power para po labanan ng korupsyon. Ang tanong, may naipakulong ba siya? Meron. Sino? Si Dr. Yumol. Kawawa naman. Bakit nakulong si Dr. Yumol? Nagsumbong kasi sa kanya yon tungkol sa di umano'y illegal na droga na kumakalat sa Basilan. No? At alam ni Dr. Yumol kung sino ang nasa likod nito, hindi pinansin itong si Greco Belgica. Pinaasa. Ano ang naging kapalit? Kaligtasan ni Dr. Yumol. 3 beses siyang tinambangan, nakaligtas. Naburyong. Kasi nagtatago na eh. Naburyong. Inilagay yung bata sa kanyang mga kamay. Pinatay ni Dr. Yumol yung pinaniniwalaan niyang drug lord. Asawa ng drug lord. At may mga nadamay, siyempre yung bodyguard saka yung isang gwardiya. Diyan po sa Ateneo University sa Quezon City. And thereafter, nahuli siya. Ngayon, nakakulong. Nadamay din yung tatay ni Dr. Yumol kasi hindi tumagal ng 1 linggo, patay yung tatay niya, parang ginantihan eh. No? Oh. Tapos mayroon pang isa, ito. Hindi, mamaya na yan si Rowena Guanzon. Hindi ko pala nailagay dito. Yung Raul Lambino ba yon? Puntahan natin. Ito. Ito yung post ng Raul Lambino eh. Mga tol. Sabi niya rito, nagtataka ako at iba pang mamamayang Pilipino, dapat specify mo, no? Mga Duterte supporter, natatanga-tanga, kayo mga nagtataka. Kung bakit wala yatang live o video recorded Easter Sunday message ang Pangulo ngayon. Bakit kaya? Nangiintriga, no? Pero alam po ninyo mga tol, ito po yung inilabas ng ating sinusuportahang pamilya, no? Masaya po sila. Ang sinasabi daw, throwback daw to. Throwback picture daw ito. Grabe ka-paranoid itong mga tao na ito. No? Anyway, kitang-kita po natin dito kung gaano po kaganda ang pamilyang ito. No? Kung gaano po nakikita natin isang huwarang pamilya. No, ang kulang lang naman kay Pangulong Bongbong Marcos kung tutuusin, babaeng anak eh. No, kasi puro lalaki yung anak niya eh. Yun talaga yung isa sa kulang. Wala siyang babaeng anak. Pero when it comes to loving wife, faithful wife, matalinong asawa, and sabihin na natin na boss. Kasi gano'n naman talaga dapat, di ba? Sa tahanan, tayo ang general, mga lalaki.
Pero meron tayong commander-in-chief. 'Di ba? Yun ang asawa po natin. No? Walang masama doon. Pero hindi ibig sabihin noon, under ka. Nirerespeto mo lamang yung asawa mo. No? At ganun yung nakikita ko sa pribadong buhay ng pamilya Marcos na ating sinusuportahan. But when it comes to matters of public concern, kung saan Pangulo po ng Pilipinas, si PBBM, merong limitations po yan. Hindi pa pwedeng magde-decide si First Lady na pinapakalat ng mga DDS. Hindi mawawala rin kay Pangulong Bongbong Marcos na magtanong sa kanyang asawa, lalong-lalo ito ay abogada, kung ano yung mga makakabuti para sa bansa. Kung meron mang unseen advisor, unofficial rather advisor, si First Lady Lisa yun, asawa yan eh. Saan ka naman nakakita, di ba? Na ang asawa mo, hindi ka papakialamanan kahit sa pagpapayo man lamang. Kaya yung bagay na yon, ako'y tinatanggap ko yan. Si Attorney Lisa, every now and then, magkatabi sila sa pagtulog, gabi-gabi, na pag-uusapan nila yung welfare po ng bansa. At nagbibigay po yan ng payong legal, payong tama para sa ating Pangulo. No? And surrounded sila ng kanilang mga anak, na mga napakabait. Comparatively speaking, ikumpara mo naman yan dyan sa mga anak ni Rodrigo Duterte. Di ba? Yung behavior pa lamang, napakalayo na. Wala kami isang anak ni Pangulong Bongbong Marcos at Attorney Lisa ang na-involve sa isang kontrobersiya. Wala. Tingnan nyo nga kung anong mga kontrobersiya meron. Kung meron man, itong magkakapatid na sina Congressman Sandro Marcos, Simon at Vincent, wala. Itong mga anak ni Rodrigo Duterte, kailangan ko pa bang isa-isahin? Gusto nyo, isa-isahin ko pa? Wag na. No? Kasi medyo mahaba pa yung pag-uusapan natin eh. Pero, puntahan na natin ngayon itong si Rowena Guanzon. Ito ngayon yung isa sa mga maingay eh. Queen of Kain Suka ito eh. No? Meron tong series of posts kaugnay ng pinag-uusapan po natin ngayon. Meron pa siyang deja vu. Di ba? Alam niyo yung deja vu mga tol, yung mga pangyayari na parang nauulit na hindi maganda. History repeats itself. Ito alam nyo, artikulo ito ng isang Chua yata yung pangalan eh. Sinulat po ito ng isang, hindi ko alam kung political analyst or historian. No? Hindi, historian yata. Hindi ko na matandaan yung particulars eh. Pero nabasa ko yan. At yan din yung inaalala ko noon. Pero ako, malakas ang tiwala ko sa ating Diyos na siya ang mangingibabaw sa lahat. No? Kaya nga, kahit ako'y hindi mapapanalangin, lagi kong sinasabi sa inyo na lagi po nating ipanalangin ang kaligtasan at seguridad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi talagang nangyari naman sa kasaysayan. Itong pinost ni Rowena Guanzon, totoo naman po ito sa kasaysayan. Parang may curse ang mga presidenteng nagte-take ng oath doon po sa pinanumpaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At ito nga po yun. No? The curse of taking an oath at the National Museum of Fine Arts, formerly the old legislative building, stems from a historical trend where presidents who inaugurated there did not finish their terms. Ito, unang-una pa lamang noon, inaalala ko na ito nung mabasa ko tong artikulo na ito. No? Kaya sabi ko, katumbas nito dapat panalangin. Pero tingnan nyo, nakakasurvive na tayo. No? Sa awa ng Diyos. Mag-aapat na taon na sa panunungkulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito yung katotohanan sa kasaysayan eh. Parang may deja vu. Key aspects of the historical pattern. Manuel L. Quezon died in office noong 1935. Saan siya nanumpa?
diyan po sa pinanumpaan lugar ng ating Pangulong Bongbong Marcos and the rest. Si Jose P. Laurel doon din. Hindi niya naman po natapos ang kanyang termino dahil ito po ay na-interrupt ng pagtatapos ng World War II noong 1943. Si Manuel Rojas namatay noong 1946. At kaya yung mga naniniwala sa deja vu at yung mga mapamahiin, may mga paalala na kay Pangulong Bongbong Marcos prior sa pagpili ng National Museum para doon siya manumpa na wag sana doon. Pero pinili yun ng ating Pangulo, kaya suportahan natin. At ngayon, wine-weaponize ito ng mga DDS katulad ni Rowena Guanzon para lansihin ang mga kaisipan ng mga Duterte supporter. Kasi DDS na ito si Rowena Guanzon kahit isinusukas siya ng kapwa niya DDS ngayon na si Attorney Ferdinand Topacio at ng ilan pa. Ano-ano yung mga panulat niya rito? No? Isa ito sa mga nagpapakalat na may sakit ang ating Pangulo. Ito, katulad ng mga termino niya na yan. Parehong magnanakaw. No? He is referring sa Marcos Sr. at Marcos Jr. Parehong nagtago ng sakit. Balik paway ka talaga niyan, dong, sabi niya. Kung di pa tayo magtanda nito, wait nyo si Charis. Tinutukoy niya naman si Congressman Sandro Marcos para sa Part 3 hanggang matuto talaga ang bayan. Alam nyo, yung mga ganitong mga pananalita, mga tol, kadalasan bumabalik po sa kanila to no? Tingnan nyo po yung mga nagsasalita ng hindi maganda sa ating Pangulo. Kinakarma. Napansin nyo? Kinakarma talaga. Ang pinaka-latest dyan, ayoko mag-isip na masama, pero ito naman ay reaction ko lamang base po doon sa katotohanan. Nagsalita si dating Executive Secretary Medaldea, Salvador Medaldea, no? Ng mga katagang baka kunin na ni Lord si Pangulong Bongbong Marcos. Mukhang siya po yung tinapik, pinaalalahanan. Nagsasalita siya sa araw ng Davao, bigla na lamang di ba? 2 beses Una, hindi niya pinansin. Pangalawa, inawat na siya sa pagsasalita at kinalauna na ospital na. I hope he is doing well na, no? Hangad natin ang kaligtasan, no? Ako kasi mga tol, marami akong kasalanan sa buhay, pero never ako naghangad ng ill will sa kapwa ko. To be honest with you mga tol, nakapatay ako ng tao, pero never ako naghangad na pumatay ng tao. Magkaiba kasi yung sitwasyon. No? Never kang maghahangad ng pumatay, never kang maghangad ng mamatay ang isang tao. Itong mga DDS, ganun lagi ang isipan. No? Lalong-lalo ngayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinapangarap nilang mamatay si Pangulong Bongbong Marcos para lamang sa kapangyarihan. Anak ng teteng talaga. Yan Kung ano-ano yung mga pinopost, sunod-sunod. Ito si Rowena Guanzon. Pinapaalala niya yung nangyari sa Marcos Sr. Hindi ko na babasahin yan Pinakita ko lamang sa inyo mga tol. Hindi ko na babasahin yan. Kinukumpara niya yung nangyari sa Marcos Sr. na mangyayari din daw po ngayon sa Marcos Jr. Ako naniniwala ko hindi mangyayari yan. Mas malakas ang paniniwala ko na pag-iingatan ng ating Panginoong Diyos ang ating mahal na Pangulo. And ang dami pa nito mga tol, hindi na natin iisa-isahin. Pero hindi ko hinahangad ang hindi maganda kay Rowena Guanzon. Pero alam niyo naman ang karma mga tol. Pagka ito po'y bumalik, matindi. Di ba? Sana hindi ka karmahin, Rowena Guanzon, sa mga pinagsasasabi mo sa ating mahal na Pangulo. At syempre, ito na yung pinakamahalaga ngayon. Lahat po yan fake news. Kaya dapat ang fake news, seryosohin po ng ating gobyerno. Usaping fake news, although hindi naman tinukoy dito,
yung kalagayan ng ating Pangulo, more on sa kasalukuyan po nating pinagdadaan ng krisis sa enerhiya, ito po yung paalala ni Acting Secretary Dave Gomez ng Presidential Communications Office regarding fake news. No? In fact, may vlog nga po dito si Attorney Rene Bueno. Subukan nating pakinggan, panoorin yung vlog niya maya-maya matapos ko po itong basahin. Sabi po dito, in light of the current energy, ipatagalog nga natin kay ChatGPT mga tol. Kasi pag binasa ko ng English, ipapaliwanag ko pa ng Tagalog. Kaya ipatagalog na kagad natin. Translate in Tagalog. Yan. Sabi po dito, sa kasalukuyang kalagayan ng sektor ng enerhiya, binabalaan namin ang sinumang sadyang gumagawa ng kwento at nagpapakalat ng fake news online upang samantalahin ang sitwasyon na sila ay pananagutin sa buong saklaw ng batas. Ipinapaalala namin sa mga gumagamit ng social media na ang paglalathala ng maling balita ay may kaparusang hanggang 6 na taon o rather 6 na buwang pagkakakulong sa ilalim ng Article 154 ng Revised Penal Code kapag ito ay ginawa online. Dodoble ang parusa sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Kung 6 na buwan, 1 degree higher, 6 na taon. Tandaan po ninyo yun. Ganito kasi yung degree sa ating batas sa Revised Penal Code. Merong tinatawag na arresto menor. Degree to bawat babanggitin ko, degree. Arresto menor, 1 day to 30 days. Arresto mayor, 31 days to 6 months. Presyon koreksyonal, meron pang ang destyero pero hindi ko na po babanggitin yon. Kasi specific naman yung penalty na yon na hindi nyo na dapat yung malaman. Sa ngayon, sa ngayon, para hindi na kayo maguluhan. Doon lang tayo sa mga babanggitin ko. Nabanggit ko na ang arresto menor, arresto mayor, presyon koreksyonal, 6 months and 1 day to 6 years. Presyon koreksyonal, yun po yun. Presyon mayor, 6 years and 1 day to 12 years. Reklusyon temporal, 12 years and 1 day to 20 years. At reklusyon perpetua, 20 years and 1 day to 40 years. Meaning, kung ang kaparusahan sa pagpapakalat ng fake news nang hindi mo naman ginawa sa social media ay 6 na buwan, naglalaro sa 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon, presyon koreksyonal. Pero pagka ginawa mo ito sa pamamagitan ng information and communication technology, possibly na maging 1 degree higher, 6 years and 1 day to 12 years. Pero syempre may minimum, may medium, may maximum period pa yan na hindi na natin i-discuss kasi tatagal tayo. Kaya balik po tayo dito sa binabasa po natin. In short, kapag ka nagpapakalat kayo ng fake news gamit ang information and communication technology like Facebook, YouTube, TikTok, among other platforms sa social media, mas mabigat ang parusa. Kaya ingat-ingat sa mga nagpapakalat ng fake news. Baka sa huli, iiyak-iyak kayo, baka matulad kayo dito kay Jack Argota, kunyari nagsisisi. Pero sa huli, magsisisi talaga yan pagka nakulong na. Ang pagpapakalat ng fake news at disinformation ay sumisira sa tiwala ng publiko, nagpapahina sa ating ekonomiya at nagbabanta sa kapakanan ng bawat Pilipino sa panahong ito ng energy emergency. Magkakaroon ng zero tolerance laban sa mga taong may masamang layunin at sadyang gumagawa ng ganitong mga gawain upang isulong ang kanilang personal o pampolitikang interes. Mga DDS lang naman ang gumagawa nito ngayon, mga tol. Wala akong nakikitang mga kakamping dilaw. Siyempre, lalong-lalo na mga PBBM supporter at loyalista na nagpapakalat ng fake news tungkol po sa energy crisis. Mga DDS lang. Bakit mga DDS lang? Kasi gusto nilang masira ang gobyernong ito para magkaroon ng dahilan ang pagpapababa sa ating Pangulo. At ma-install nila si Sara Duterte bilang presidente ng Pilipinas. Ganun po, walang hiya ang mga tao po na ito na gagawin po ang lahat ng kaparaanan
masamang kaparaanan para lamang maiupo si Sara Duterte. Pero let's wait and see. Tingnan natin kung sino ang unang babagsak. Ha? Ako, naniniwala ako na hindi man ma-impeach o makonvict si Sara Duterte sa kanyang impeachment, ikababagsak niya ang mga masisiwalat sa impeachment trial, politically speaking. Meaning, kung ngayon 6% na kagad, wala pang impeachment proceedings na wala pang impeachment trial, pero kapag ka nagkaroon ng impeachment trial at nabuyang-yang na sa harapan ng publiko ang lahat ng mga ebidensya laban sa kanya, hindi lang po 6% ang mawawala kay Sara Duterte, particular dyan sa Visayas and Mindanao. Malakas ang paniniwala ko na babagsak talaga. Matutulad dyan kay Jojo Marbinay. In fact, kung titingnan nyo nga po ang ratings ni Jojo Marbinay noong mga panahong iyon, higit na mas mataas kay Sara Duterte. Umabot pa ng mahigit sa 90% ang tiwala ng taong bayan at posibilidad na maging pangulo si Jojo Marbinay. Pero nang lumabas na yung mga ebidensya at akusasyon sa kanya ng korupsyon, yung mga properties niya na daang-daang milyon ng halaga, naglabasan na sa harapan po ng publiko, nasira siya. At ano ang naging pwesto niya sa halalan noong 2016? Pang-apat na lang yata siya. Kasi ang nanguna, si Rodrigo Duterte, naging pangulo po natin, sinundan ni Grace Poe, sinundan ni Mar Rojas, and followed by Jojo Marbinay. Oh. At kung makakatakbo si Sara Duterte, malamang sa malamang ganun ang mangyayari sa kanya. At yun, masasabi natin, history repeats itself. Hindi kay Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi kay Sara Duterte Rowena Guanzon. Sabi pa po dito sa balita, anumang pagtatangkang iligaw ang publiko tungkol sa seguridad ng enerhiya, supply o presyo upang magdulot ng kalituhan ay ituturing na isang seryosong paglabag. Ang aming anti-fake news desk sa pakikipag-ugnayan sa Department of Justice ay magsasampa ng kaso laban sa mga hayagang nagpapakalat ng mapanlinlang na impormasyon o nagmamanipula ng merkado. Pinalalakas namin ang monitoring sa social media at information ecosystems upang matukoy at malabanan ng sinasadyang mga disinformation campaign. Aba, sana isama nyo ito, Secretary Gomez, ha? Yung pinag-uusapan natin ngayon, yung mga nagpapakalat ng stage 4 colon cancer, meron si Pangulong Bongbong Marcos. Ang hakbang na ito ay sinasagawa sa malapit na pakikipagtulungan sa aming mga katuwang sa Oplan Contra Fake News Initiative ng Presidential Communications Office. Nananatiling matatag ang pamahalaan sa pagtiyak ng malinaw, tama at napapanahong komunikasyon tungkol sa mga usapin sa enerhiya. Ang aming pangunahing tungkulin ay tiyakin ang katatagan ng supply ng enerhiya, protektahan ang mga consumer at panatilihin ang demokratikong proseso. Hinihikayat namin ng mga mamamayan, media partners at stakeholders na umasa sa mga opisyal na briefing at beripikadong impormasyon. Magtulungan tayo upang maiwasan ang manipulasyon ng mahalagang impormasyon tungkol sa enerhiya para sa personal o pampolitikang pakinabang. Sa bawat Pilipino sa social media, huminto at mag-isip bago mag-post o mag-share. Sa panahong ito ng pagsubok, ang pagbabahagi ng hindi beripikadong impormasyon ay maaaring magdulot ng pinsala sa publiko. Kaya tiyakin munang beripikado ang impormasyon sa pamamagitan ng opisyal na government channels bago ito ipakalat. Patuloy na magbibigay ang PCO ng tama at mapapanahong impormasyon sa pamamagitan ng mga beripikadong plataforma. At para hindi tayo bias sa puntong ito, mga tol, may mga nakikita akong posting ng mga kapwa natin PBBM supporter na dapat i-call out po natin ng attention. I believe kay Palerista ko nakita yun eh. No? Andali po ah. Ito. Wala pong katotohanan ito, mga tol. I'm sorry to tell you. No? Alam niyo, meron po tayong mga artificial intelligence po ngayon na makakatukoy kung totoo ba o hindi ang mga bagay-bagay sa internet. Like for example, ito pong hindi lang naman si Palerista ang nag-post nito. No? Ito po ay sinasabing proyekto, no? Kasi ito mismo yung caption ni Palerista eh.
At sabi ko nga po sa inyo, kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Wala akong against sa mga ginagawa ni Polerista. Sumusuporta siya sa ating gobyerno. In fact, focus nga siya sa mga programa ng ating Pangulo. No, kita niyo naman yung mga posting nila, no? Ibang-iba sa posting ko. Pero yung mga ganitong pagkakataon, sabihin natin sa publiko yung totoo. Hindi po ito proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nakalagay dito, project to ni PBBM, ha? Baka ang kinin na naman ni magnanakaw. Ito po, wala pong ganitong proyekto si Pangulong Bongbong Marcos sa kasalukuyan. No? In fact, kapag ka tinanong po natin ito kay ChatGPT, baka kasi sabihin nyo, yan ka na naman. Mismong kapwa mo PBBM supporter, kino-call out mo. Doon lang tayo sa tama at dapat. Ano ang katotohanan sa photo na ito? Sasagot si ChatGPT rito mga tol, sa photo na ito. At ito ang katotohanan. Konsepto lang ito mga tol, wala pang proyekto, hindi pa nga po ito naaaprubahan. Kaya kung hindi pa po naaaprubahan yung konsepto, wala pong project na pinag-uusapan. No? Ito, sabi po dito ni ChatGPT, ang larawan na kumakalat tungkol sa Batangas-Mindoro Undersea Tunnel ay hindi totoong larawan ng aktual na proyekto. Malaki ang posibilidad na ito ay AI-generated o edited concept images lamang. Makikita sa images, pare-pareho ang design ng tunnel entrance. Mukhang CGI or 3D rendering. Walang official DPWH markings. Mukhang concept art, hindi actual construction photos. Katotohanan tungkol sa Batangas-Mindoro project. Ang totoo, may proposal na Batangas-Mindoro connection. Pinag-aaralan kung bridge, tunnel o kombinasyon. Feasibility study pa lang. Uulitin ko, feasibility study pa lang, hindi pa construction. Walang existing na undersea tunnel sa Pilipinas ngayon. Ang proyekto ay pinag-aaralan pa ng Department of Public Works and Highways, private partnership, foreign investors, no? O private-public partnership. Feasibility study stage pa. Bakit fake ang kumakalat na photos? Mga palatandaan, pare-pareho ang style ng lahat ng images and blah blah blah. No? Doon tayo sa tama at dapat mga tol. Ngayon, sinasabi po natin labanan ng fake news, kaya kino-call out natin yung mga ganyang post ng mga kapwa po natin PBBM supporter. Di ba mga tol? Kasi ayaw natin sa fake news. Tapos matutuwa tayo kasi may proyekto si Pangulong Bongbong Marcos. Akala natin totoo, hindi naman po totoo. Wala tayong pinagkaiba pagka ganon sa mga nagpapakalat ng fake news. Ngayon, maingay ang basura kaya pansamantala na muna tayo magtatapos mga tol. Maraming salamat. Nandito na yung basura at I do not know kung makakapag-livestream pa tayo maya-maya sapagkat meron po akong schedule ng check-up ngayon sa aking doktor. And I hope to see you maybe in the afternoon or in the evening. Maraming salamat. Shout out po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.